Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Partner, happy 19th anniversary to the Tambalan. Oy! Gracious! 19 years. 19 years. Sobrang milestone to. Grabe naman talaga. Yung mga, ay nako, nakikinikinit ako na talaga ang concert next year. Charot! Kasi diba nung 10th anniversary natin, March 15, 2014, tayo ay nag-Sky Dome. Shala, di ba? Lakas sa trot. Concert king and Yes, queen. alam mo na, leveling, ganyan, di ba? So tayo ay nag-Sky Dome, tapos we launched our book. Yan, yan yung Yes. naganap sa atin noong March 15, 2014 on our 10th anniversary, ganyan. So 20th, nako, nakikinikinit ako na talaga ang mga sayawan ng Want you to ban it to the Conga. Mukhang talaga pinaghahandaan mo na nga Hindi, sa isip ko pa lang, hindi ko naman alam kung merong sponsor partner. Kumausap na pala ng backup dancers. Kaya nga di ba? Ng stylist. Hindi naman ako sigurado kung in the first place papayag ka ba mag-conga din. Nasa utak ko lang ang mga bagay-bagay kasi it's almost 20 years, 'di ba? Kung tutuusin, alam niyo po, napakabilis. Tingnan mo, matatapos na rin ang March. 'Di ba? In a way, kalahati na po ng buwan ng March, nakaisang quarter na po tayo. Before we all know it, partner, nagpapasko na naman at ayan na, 20th anniversary na ng Tambalan. So, right now, i-enjoy muna natin ang ating 19 years together. Grabe, no? Kung babalikan nga natin, parang kailan lang din yun yung 19 years. Pero Diba? kung iisipin mo, 19 years na pala yung nakalipas Sa at true. ang dami siksik, liglig at umaapaw sa masasaya at mga kung ano-anong klaseng experiences ang Tambalan. Of course, with our Tambalanistas. Of course. Yung buong 19 years na yun. Ako, kung babalikan ko nga, sabi ko, parang fresh pa sa akin kung paano ko pumasok ng Love Radio na Diba? nakasuot ng Red the Blazer. That's the first Correct. time that I was able to see Nicole. Nakita mo ba ako noon, naka-red na blazer? Oo, sabi ko, sino yan? Bakit ganyan ang suot niyan? At naka-blazer yan. Mga tao ka dito kasi, Sabi ko, may sobrang artist comfy. interview ba? Artist interview? Hindi, kasi ang mga tao dito, para bigyan natin ng konteksto, no? Yung mga tao dito, since nung 19 years ago, yan, wala pang social media. Oo. So, yun po talaga yung mga panahon na ang DJ ay mas pinakikinggan versus pinapanood. Oo. Ganon. So, yung mga DJ noon, ay nakachinelas lang po talaga sila. So hindi po normal sa kanila yung may babaeng naka-red blazer na pumasok. Mag-audition bilang Love Radio DJ, 'di ba? Oo. Yun yung first, very vivid yung pagpasok mo noon na naka-red blazer ka. Pero sabi mo nga, bonggang-bonggeng red blazer na akala ng lahat, talagang mamahalin. Pero wag ka sa bandang baba, may kagat ng daga. Ganun. Gagat ng dagat tsaka gagat ng ipis. Dalawang klaseng ano yan eh. Dalawang May klaseng butas. kagat. Oo. May maliit na kagat. Yun yung sa ipis. May malaki yun yung sa daga. Yes, Oo. yung kwento na yun, very vivid pa sa akin. Pero 19 years na pala yung nakalipas. Diba? Yung mga mall shows natin together, partner, True. na talagang suki tayo every weekend, Tama. Saturday and Sunday. Kapag Correct. pag may celebrity po na nagpo-promote ng album, kami yung umiikot sa SM at Yes. Robinsons para mag-host sa promotion ng album. Natatandaan niyo po ba ang Bandang Frio? Yung Oo. Bandang Frio ang kumanta po ng isa sa mga Love Radio jingle natin na napapakinggan niyo po every now and then, which is yung Love Radio, isigaw mo pare. Bandang Frio yun eh. At yung Frio na yun, meron po silang mga mall shows. Umiikot po sila noon. Tapos kami po ang host noon. Correct. Alam mo yun, natatandaan pa din talaga natin. Pati si yung lead noon, partner, pang malakasan yung buhay noon eh. Hindi Si Alaine. Si Alaine. Oo. Grabe, pang malakasan na talaga yung mga yung mga damitan nun, partner. Talagang mararamdaman. Samantalang dati, di ba? Samantalang- Nag-uusap-usap lang tayo. Correct. Saan mo binili yung damit mo? Sa DV lang yan. Galing kami 168, mga ganon. Sa
ang hindi ko makakalimutan na kwento ni Aline, parang kasi nakatira sila sa isang maliit na apartment sa may Cubao. Doon sila nakatira noon, nung time na yun. Kasi mga galing silang Zamboanga eh. Sipin mo yun, parang 19 years na pala yung nakalipas. Anyways, ang hindi ko makakalimutan, meron silang refrigerator. Oo. Pero dahil yung refrigerator nila ay Hindi gumagana. hindi gumagana. Oo. Ang silbi po ng refrigerator na yon cabinet po ng mga damit. 'Di ba? Pero ngayon, just in case you still do know him or fina-follow niyo po siya whatever, pangmalakasan niyo nako partner. Sabi ko sa iyo, yung presyo ng isang two-door na refrigerator Oo. partner, presyo lang ng isang Louis Vuitton scarf niya. Alam mo yon? Ganon na. Ganun na siya kabongga Ganon ngayon. na siya kabongga. Nung huli ko nga nakita, sabi ko, magkano ngipin mo ngayon? Parang, Diba? sabi ko, yung ngiti mo parang ang mahal-mahal Kaya eh. nga. Oo, mga ganon. Sa true. Nag-level up talaga, no? Leveled up, ganyan. Alam mo, masarap balikan at ang punto namin, parang neto lang yun eh. Yes. Parang ito lang yun, parang hindi naman kahapon lang, di ba? Pero parang it's very recent, nasa memories nating lahat. Tapos, now we are celebrating our 19th anniversary together. Sobrang fresh pa nga din sa akin yung mga kwentong nagmo-mall show tayo pero hindi talaga ako naligo. Nagpapalit lang ako ng Love Radio t-shirt. Totoo yun. Totoo. Na parang, yung, kunyari, madami tayong mga alam mo, mga shows ni Sarah Geronimo. Ay, oo. Ang dami nating mall shows na pinag-hostan yan. Unforgettable talaga yung mga Sarah Geronimo mall shows. Ang dami Yes. talaga nating hinustan na ganyan. Inikot natin ng SM, halos lahat ng mga mall. Yes. Robinsons kasama si Sarah Geronimo. And may mga kwento doon, partner, na umaattend ako ng mall show na yun, hindi ako naligo. Hindi naman hindi ko naman hindi naman kita judge kasi kilala na kita na matagal na panahon. Alam ko kasi talaga kapag ka malakas ang pabango mo, hindi ka naligo nung araw na yon. Ganun. Correct. Di ba mga mall show ni Chris Aquino kasi nagkaroon din ng album. Sa true. Album si Miss Chris Aquino, di ba? Album tour niya. Tayo din siya yung nag-request na mag-host ng Correct. kanyang mall shows. Tama. Mga Oo. ganung kwento na parang kailan lang yun eh. Sa true. Pero 19 years na po yung nakalipas. Galing ang galing lang at nakakatuwa lang din na tumanda na po tayong lahat, di ba? Pero still, we are alive, we are kicking, and we are still doing our thing and you are still there. Yes. Sabi nga ng isang tambalanista, meron akong nabasa na comment recently, wag po kayong basta-bastang aalis kasi meron pa po mga tambalanista na bata pa. Ganyan. Oo, may mga pausbong. Oo, may mga pausbong na mga fetus, mga tadpole. Yung mga ginagawa pa lang po ng mga Oo, magulang correct. nila. Sa truth, mga diba? future tambalanista Yan, sila. Diba? Kami pa rin ang background, ganun. Ang mga eksena. Pero, yun, nakakatuwa lang po and we're so happy to be able to celebrate, diba? Hindi, wala kami pang celebrate. Baka gusto nyo pong magpadala. Total naman, araw ng sweldo today. Tiniming po talaga namin na araw ng sweldo ang anniversary. Para po ang alay po wagas, ganun. Malay mo, di ba? May magpadala ng isang buong lechon dyan. May magandang Oy, loob. Grabe naman kayo. Kahit kutsinilyo lang, basta totoo. Ganun. Oo nga, 19 years together. That's really something. Yes. Yung papaano mo na buo, papaano mo na sustain. Tama. Yung pagbuo, medyo din maganda rin yung kwento ng pagbuo ng tambalan. Correct. Pero yung pag-sustain ng tambalan, Tama. di ba? Na umabot ng 19 years, napakaraming kwento na talagang siksik, liglig at umaapaw. Maraming ups and downs yung kwento ng tambalan. Masarap sana mag-interview ng tambalanista, no? True. Na parang o kaya yung mga kunyari PA natin, ano yung kwentong tambalan na meron ka na hindi mo makakalimutan. Correct. Yung mga ganun, nasarap pakinggan, nasarap lang balikan. Ngayon, ang daming nagpa-flashback sa akin, partner. Ang daming mga bumabalik. Ang isa sa mga, bilang minention mo kung paano nabuo yung tambalan, Oo. isa sa mga hindi ko rin makakalimutan is nung time na kinausap tayo sa opisina ng boss natin para itanong kung kaya ba nating panindigan yung tambalan. Yun talaga yung tanong niya. Kasi ang nangyari po ng tambalan, hindi po kasi siya inutos sa amin eh. Para po Oo. just in case hindi nyo alam, pero kung ikaw ay masugid na tambalanista, you would know the story, no? Hindi ito parang,
Nicole Yala, Chris Chuper, mag-tandem kayo, gawa kayo ng Programa. ng drama, na magtambalan segment kayo, ganyan. Gawin nyo yan, ganun. Hindi ganun eh. Ang nangyari, ako po ay traffic reporter sa programa ni Chris Chuper. Tapos yung pag nagre-report po ako ng traffic, ang mga eksena ko po talaga, mga inventong traffic lang po. Wala naman po ganong kalye. Wala namang ganon. Umiimbento ng ganong kalye sa Metro Manila itong si Nicole Yala. Tapos may pa eastbound, southbound, northbound pa ako nalalaman. Una sa lahat, wala namang kalye, tapos hindi ko sure kung north or east. Mga ganon. So, doon lang po siya doon lang po siya nag-start. So, mga kundi joke lang talaga yung traffic report noon pa man. Ganun lang. Tapos, yung 30-second na traffic report na etsos lang, ganyan, naging konting kwentuhan kung kumusta yung biyahe, yung mga ganun-ganun lang. And then eventually, medyo humaba, mga naging 5 minuto, Oo, ganyan. yan. So nung nalaman ng boss namin, syempre hindi ka pwedeng magnakaw po ng airtime. Sa totoo lang, hindi ka pwedeng magnakaw ng airtime sa radyo kasi ano yun eh, yung kinukuha mo pong oras, oras para sa commercial. Oo. Posibleng mag-place ng commercial, pero dahil nga madaldal ka, kinukuha mo yung oras na pwedeng kumita yung stasyon. Kaya eventually, kinausap po kami, sinabi sa amin, ano ba tong ginagawa ninyong programa? Nag-create kayo ng programa, hindi namin alam. Sa tingin nyo ba, kaya nyong isustain yan? Oo. Ako nga, partner, I did not even think na parang yung whatever it is na na-accomplish natin, mararating natin eh. I just felt during that time, dahil masaya tayong dalawa sa ginagawa natin at bagong-bago sa atin yun, at batang-bata tayo, partner, na parang kayang-kaya nating gawin ng kahit ano, umuo tayo eh. Di ba Totoo. parang, yes, kaya po namin sustain. Kahit sa totoo lang, Wala kaming idea, wala naman kaming plano. Correct, wala kaming plano. Sa true yung walang plano. Totoo yan. It was parang yung mga ganyang mga pangyayari, no, yung mga unplanned, yung mga hindi pinalano, yung mga hindi pinag-usapan. It happened several times sa mga events. Yes. Isang unforgettable hosting natin, partner, dinala tayo sa Bataan. Bataan. Yeah. Oo. Kasama Sa namin ng isang, Sex Bomb Girls. Correct. Yung Oo. original, yung OG ng Sex Bomb. Oo. Yes. Pagdating doon, walang program. Correct. Walang program flow. Ang sabi lang sa atin nung nag-organize, sige kayo na bahala. Oo. Sabi na, kami na Paano? bahala. Paano namin gagawin to? May ganun pala that time. Oo. Walang magpapatakbo nung show. Ang sabi lang sa amin, kayo na bahala. And surprisingly, naitawid namin yung ilang oras na show na yun, na Tama. walang script, walang programa, walang program flow, walang content. Basta sabi darating lang ang Sex Bomb Girls. At naitawid namin ang napakasaya ng kliyente. Correct. Oo. Yun yata first hosting stint natin together. Oo. May ganun kaming first hosting stint together. And ever since, yan na nga, kinukuha kami to host mga events ng mga artista. Tapos kami mag-host, tas dalawa kami. Tapos eto natatandaan mo ba, partner? Yung isa sa mga unang beses na nagtampo ko sa'yo. Alam mo na, bilang matampuing babae. Ganyan. Parang kasi sobrang sanay naming dalawa, na dalawa kami kinukuha always. Tapos ang TF kasi namin dun, maliit pa lang din talaga. So parang 1.5 each. Grabe yung 1.5. Sa bagay, nung panahon na yun, ang gasolina 16 lang. Tsaka Tsaka sweldo lang naman nun, 9,000 eh. Oo nga, So diba? malaki rin 1.5. In fairness, diba? So, parang 1.5 each lang, parang Oo. ganon. Na minsan ang swerte pag nagto-2.5 o kaya nagti-3. Ganon. Tapos, dumating sa, yun nga, sanay kami. So, nag-host kami ng mga shows ni Sarah G together. Yan. Yung may mga iba pang mga artist na kami, hinusan. Tapos isang araw, kinuha si Chuper mag-isa. So parang hindi ko mawari sa buhay ko kung bakit parang paghiwalayin, 'di ba? Parang hindi ko Bakit siya lang yung kinuha? bakit siya Dapat lang yung kasama din ako. Correct, Mga 'di ba? ganon. Parang ganun. Ang punto ko, tambalan nito, hindi pwedeng hiwalay, 'di ba? Yung pala doon ko lang din nalaman, na-realize na, syempre hindi naman sa lahat ng oras may 3,000 yung kliyente. Na 1.5 Ang each. afford lang ng Oo. kliyente, 1.5 eh. Kung 1.5 lang yung afford ng kliyente, bakit naman ibipilit na gawing 3K, di ba? Yung mga ganon. So, yun parang ang Nakalimutan sama. ko na yung kwento na yun. Ano nangyari Ay, after? sa Sigera yun na parang mall concert. show. Ay, na mall Oo, show, parang oo. ganun. Tapos parang malungkot ako kasi kaya ako nagtampo sa'yo nun, partner. Kasi parang feeling ko hindi mo man lang inilaban. Manager lang. Parang feeling
ko, hindi mo man lang inilaban. Parang okay lang talaga sa'yo na mag-isa ka na hindi talaga ako kasama. Parang ganun yung pakiramdam ko, partner. Siyempre, pag ganun pera-pera ng labanan, kanya-kanya na to. Ayun, di ba? So yung mga ganyang klase mga memories. Ang daming mga unforgettable, Correct. Kung ikaw ay nasa Facebook Live, gusto mo mag-share din ng iyong tambalan story, pwede nating ipagpatuloy ang kwentuhan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's the first day of May, araw ng mga manggagawa, and it's a holiday po. Kaya Hello po, sobrang luwag ng kali ngayon mga kaibigan. It's a non-working holiday. Tama. Yung iba, nag-out of town. Yung iba, nasa bahay lamang kasi ipit na araw eh. Oo nga, pero yung iba nag-long weekend. Yes. Nilong weekend nila, nilive ang April 30. Yes, nilubos-lubos, Oo. sinulit na. Itinodo. O, kung ano man po ang plano ninyo ngayong araw na ito, wala po kang pakialam. Basta kami, pasok kami. Mainit ang ulo. Kanina lang dito po sa labas ng station namin, mga kabisya, meron kami nakitang aksidente. Yes. May tumaob na, SUV yung tumaob, no? Oo. SUV yung tumaob. Tapos may maliit na, may sasakyan na maliit sa may likuran niya. Kotse, sedan. May sedan na, na hatch. Oo. So, hindi po namin alam kung ano nangyari. Siyempre, malilate naman kami kung makiisyoso pa kami. Pero ang sabi daw po dito is that masyadong mabilis. Ganun kasi Correct. yung ganun ka talaga eksena kapag ka maluwag ang kalsada. Feeling mo wala ka ibang kasama. Totoo Diba? yan. Kasi kung kumbaga nanibago. Oh, maluwag ang daan. Susulitin ko to. Oo, ang Bilisan sarap. ko, takbo. Correct. Hindi niya napansin siguro. O nawala sa isip niya na intersection yung tatawirin niya. Yun. Hataw pa rin siya. Hindi niya alam. May patawid din sa kabilang direksyon. Correct. Huwag po tayong hataw sa intersection. Correct. Kasi po yung intersection, ako partner nung na-aksidente ako before, intersection din yun eh. Nakakatakot. Laging sa may intersection nangyayari ang mga bagay-bagay. So dapat talagang may traffic light dyan. At pag sinabi ng traffic light na mag-slow down, tang na loob naman, mag-slow down ka. Tama. Sumunod sa batas Oo. trapiko, mga kabisyo, para maiwasan ng aksidente. Correct. May dahilan kung ba't may enforcer dyan. May dahilan kung bakit Correct. May yan. traffic light. Kung bakit may traffic light. May dahilan kung ba't may colors po yung traffic light. Baka lang kasi nakakuha ka ng lisensya tapos hindi mo sure kung anong ibig sabihin ng colors ng traffic light. Kasi 'di ba, alam mo naman yung pagkuha dito ng lisensya, picture kasi. Yun yung nakakainis dun eh, 'di ba? Mapapansin mo lang, ito observation ko lang naman eh, wala naman akong hawak na data partner. Talagang So chismis to. wala tayong hawak na datos eh. Mapapansin mo talaga yung mga professional Professional drivers. Mga professional drivers, talagang makita mo sila yung madalas involved sa Sa aksidente. Sa aksidente. Tsaka sa mga laging violators ng traffic rules. No U-turn, no left Professional turn. yun, professional driver. Di ba? Ay, Yun sinasabi mo, tama yung sinabi mo kanina. ano yan? May picture Diba? kasi. Ay, naku, Ang nakaka-lurkay dali-dali kasi talaga. napagawa ng lisensya. Ang bilis lang kumuha ng Diba? license. Basta maging responsableng driver po tayo. Kung ikaw ang may-ari ng kalsada at ikaw lang magmamaneho dito, kahit anong gawin mo, kahit anong gusto mong gawin mo. Pero kung if it is a public road, may Correct ibang ka. dadaan, maging responsible ka. Pag may intersection, slow down. 'Di ba? Kapag ang brakes mo ay hindi masyadong magana, napansin mo Correct. nang pag-uwi mo ng bahay na yung brakes mo parang kailangan sobrang itotodo mo na parang aabot ka na sa lupa sa sobrang pagtodo sa brakes. Ibig sabihin, ano na yan, hindi maganda. Huwag mo nang imaneho. Totoo Yung mga yan. ganun, kasi mabuti ko ikaw lang ang maaksidente, kuya. May Nakakatakot. mai-involve na iba. What if yung ma-involve na iba, may uuwian na pamilya, may buntis dyan, may nanay na may sakit. Alam mo yun, may responsibility May siya. mga taong umaasa sa Correct. kanya. Diba? Tatlo ang kabet. Paano na yun?
Ay, Yung involved nga dito, partner, mag-ina daw yung Oh my God, nakasakay dun sa sedan. Sila yung nahagip. Halaka! So tinanong ko, agad may mga masama po ba nangyari? Buti Injuries, naman daw, wala naman daw. safe naman daw yung mag-ina. Hindi ko na tinanong. Ang liit-liit pa man din nung sasakyan nila. Yung mahagip ka ng kahit slight lang, Oo. na mapaikot ka ng konti, delikado mauntog-untog ka sa Totoo loob, yan, di ba? totoo yan. Tapos kung saktong wala kang seatbelt, mga ganun. Di ba? Nakakatakot mga kaibigan. So, safety is of utmost importance kapag Correct. nasa kalye po tayo. Tama. Hindi lang ikaw ang nagmamaneho. Hindi mo lang Correct buhay ka. ang nakasalalay dito. Nakasalalay dito ang buhay ng ibang mga kasama mo dyan din sa kalsada. At ang bawat kasama mo sa kalsada, may pamilya yan. May umaasa dyan. May nagmamahal dyan. Tama. At may minamahal yan. Correct. At kapag kami nangyaring hindi maganda dyan, kabisyo, sagutin mo yun. Di ba lahat tayo gusto natin ma-enjoy ang buhay, magkaroon ng mahabang buhay. Tama. Pero kung ganyan, dahil sa mga pasaway na, di ba, nagmamaneho sa kalye, walang konsiderasyon sa mga kasamahan niya sa katabing kalye, baka po malagay sa alanganin ang buhay ng mga nasa kalye din. Correct. So sinasabi namin to kasi nakakita kami ng aksidente malapit sa aming Kinikilabutan kaya office. ako pag ganun. Oo, alam mo Diba? yun, ay. Hala, ano nangyari? Oo, correct. Nakaka-lurk eh. Kasi ako part na experience ko na mabangga eh. So talagang ano yan eh. Diba? Hindi mo mawari kung yung parang pagka nabangga ka, parang ang bilis ng parang black lahat. Natandaan ko nung binangga kami na ako ng SUV, talagang ginanon ako, tapos umikot talaga ako. Tapos, hindi ako nasaktan eh, pero natandaan ko lang na parang itim lahat, tapos ang bilis. Tapos, Grabe, no? Gano'n na lang yung nangyari. Tapos, eksenang, hawakan kami mag-asawa. Mga gano'n na siya. Ang split second talaga aksidente, mga kabisyo. Sobrang, it can change a life. So, hindi naman ako control aksidente kasi accidents do happen. Yun yung masakit doon. Pero, pwede mo makontrol yung sasakyan mong walang brakes. Correct. Ibig sabihin, Pwede kung ma-prevent pwede ito. ma-prevent ito sa pamamagitan ng pagiging safe. Kung alam mo na yung Yes. sasakyan mo, magdudulot ng sakit ng ulo sa kalsada, wag mo na muna siyang imaneho. Diba? Mga Tsaka, ganun ba? Regular check-up, regular maintenance Tama. ng sasakyan. Alam mo kung saan ako takot din, partner? Yung kapag ka long drive, tapos 'di ba minsan sa lubungan, sa road, sa national road, tapos yung nag-overtake, Nakakatakot. doon ako takot na takot, partner. As in, ako sobra kong safe, partner, kahit hindi ako mag-overtake. Ngayon, kung 12 hours ako bago makarating ng Quezon. Kung dapat 4 hours lang. Basta alam ko, safe ako. Yung di kasi yung sa lubong, Totoo yan. minsan ang aksidente doon nangyayari. Akala mo yung mag-overtake ka sa unang sasakyan, tapos akala mo walang kasalubong. Ang sakit kaya pag halimbawa nakasakay ako, tapos yung driver na sinasakyan ko, talaga walang ibang ginawa kundi mag-overtake, partner. Nakarating nga kami ng mas mabilis doon sa patutunguhan namin, pero yung puso ko nasa may paa ko na. Nalaglag na siya doon. Hindi ko mapulot kasi ang bilis namin. Hindi ko nga alam yung mga kaling tricky minsan partner eh. Minsan dire-diretso ka pero pag dumiretso ka kasalubong ka na pala. Oh, diba? Diba may ganun na Tama. nakakatakot dito sa yan eh sa QC partner. Okay. Nasa same lane ka, dire-diretso ka lang pero pag dumiretso ka pala dapat kakanan ka ng konti kasi pag dumiretso ka kasalubong mo na lahat ng mga sasakyan. Paano pag mabilis yung takbo mo? Parang tanga naman yung kalsadang yan. Talaga Oo ba? nga, Sa may saan yan? May ganun. Talaga ba? Oo. Oh, di ba? So, dapat mag-change lane ka kasi pag dumiretso ka, mababangga mo talaga yung mo. Weird naman nun. Ang weird. Ayoko manood ng aksidente. Nagpa-flash tayo ng aksidente sa screen. Aksidente ba yan? Overtake. Ay! Oh, what that? Ayoko na. Grabe Hindi kayo naman. nakarelate, di ba? Yung mga nakikinig lang sa radyo. Oo. Pinapakita namin sa app namin yung mga example. Yung ganyan-ganyan yung sinasabi ko, partner. Mag-overtake ka. Yung mag-overtake ka, tapos Bilis hindi mo oo. naman sigurado kung wala ka talagang kasalubong. Totoo, yung Ay, mga naku. blind curves, di ba? Oo. Minsan na makapag-overtake tayo sa mga alanganing pwesto. Correct. Yung di natin nakikita Kaya yung ako, makakasalubong partner, natin. sabi ko sa'yo, wag mo kong i-assign mag-drive papunta sa kung saan lugar. Alam ko na kung ano nangyari dito sa sasakyan na to na nag-overtake. Hindi niya alam na dalawang sasakyan pala yung kailangan niyang i-overtake. Yan kasi. Yan. Kasi, nagmamadali. May natatai dyan. Diba? Ulitin nga natin. Feeling ko yun yung nangyari. Nakakatakot. Ako napapadasal naman ako kapag napagigitaan ako ng dalawang malaking truck. Ako din Yung eh. Tingnan mo yung to, Tamo. 10-wheeler. Balikan natin to, partner, ha. Feeling ko, akala niya walang sasakyan na isa pa dun sa van. Feeling ko, van lang ang akala niya. So, overtake. Tapos biglang, hindi pala. Ang teorya ko dyan, partner. Kaya, partner, baka nawalan din siya ng brakes kasi medyo napagilid siya.
Hindi ko din sure. Okay, wag na natin pero nangyari to sa Anto, o yan. At nangyayari yan at pwede talagang mangyari mga kabisyo. So kung hindi mo naman kailangan mag-overtake at hindi ka naman sure kung wala kang kasalubong, 'di ba? Wag ka na muna mag-overtake. Makakarating ka pa rin naman sa iyong paroroonan. Ano nga lang, extra 3 hours. Pero at least safe ka. Oh, ingat po tayo mga kaibigan sa kalye. Kaya nga 'di ba lagi sa isang nating iglap talaga, sa isang kurap, ang dami kasing pwedeng mangyari. Pwedeng magbago ang lahat. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi sa ere partner na kapag ka nakarating ka ng safe sa iyong paroroonan, kapag nakarating kayong safe lahat sa bahay ninyo, lahat kayo nag-uusap, lahat kayo masaya, 'di ba? Siguraduhin mo lang na magpapasalamat ka kay Lord. 'Di ba? Correct. Kasi pwedeng ang daming mangyari sa iyo pero walang nangyari sa iyo. So dapat Tama. ipagpasalamat mo 'yan na nakarating ka ng safe sa opisina, nakarating kayo ng safe sa outing, o kaya kapag lahat kayo nasa bahay na kumpleto kayong 6, 'di ba? Walang aberya, ipagpasalamat niyo 'yan kay Lord. Malaking tulong din talaga yung paglalagay ng Dashcam. dashcam sa mga sasakyan natin mga kaibigan para makita natin talaga kung ano yung tunay nangyari. Kung ikaw yung agrabyado, ikaw talaga ang may kasalanan. Makakatulong yun sa legal na proseso. Tama. Kasi paano kung wala kang dashcam tapos ang witness mo lasing? Oh. Minsan Ang pwede daming- kasing baliktarin yung Oo, kwento pwede talagang Ikaw yung baliktarin. biktima pero ikaw yung May kasalanan, 'di ba? Diba? Pwedeng ganun yun Kasalanan. To, tama. Oh, 'di ba? Tapos ang tanging witness lang doon sa may kanto, yung Oo. lasing. Mahirap kausap ang Oo. nakakagulo lalo ng kwento. So dapat maganda din yung dashcam kaya din siya nauso. Hindi naman para makaano ng aksidente, makadetect. Pero just in case it happens, at Yes. least malaman mo kung sino ang accountable. O basta Correct. mag-ingat lang po mga kabisyo. Holiday today dito po sa buong Pilipinas. Yes. So holiday po, so medyo mas maluwag po ang kalsada than usual. Alam ko medyo masarap maging mabilis ang pagtakbo. Huwag maanga sa kalye, huwag mayabang. Huwag mayabang, di ka naman pogi eh. Minsan pag magmaneho Diba? pa, parang halos nakahiga ng gano'n sa sobrang kayabangan. Alam mo yun? Nakakainis dun eh. Yung mga nakahiga na ng gano'n, yung parang nakakalurke. Di ba may mga gano'n? Yung Oh, parang alam mo, racing angas-angas. gano'n. Nakakainis. Gracious. Oh, di ba mapakotse, mapamotor. Motor din. Ingat. Nakakainis po yung ganyan. Huwag yung masyadong mayabang sa kalye tapos pag na-aksidente naman iiyak-iyak din, Tama. di ba? Manginginig, manginginig. Hingin tulong. Oo. Tandaan mo, Kung meron... una sana nag-ingat ka, di walang nangyaring ganyan. Correct. Tandaan mo, meron kang pamilya na naghihintay, meron naghihintay na nagmamahal sa'yo, meron kang minamahal. Ayan. Oh my God, nakakalurky Ito sa yung mga norte to, aksidente. partner, oh. Oo, yung mga naka-flash naman sa ating Love Radio FB Live. Oo, tsaka isa bang yung mga accident-prone areas, yung mga poste na nasa gitna ng kalye, partner. Kasi yun yung mga road widening. Magugulat ka. Oh, di ba? Dire-diretso ka lang Tapos magdadrive. bigla may poste kasi Oo. nga winaiden yung road tapos yung poste hindi in move. Hindi ko rin magets, madami din ganyan. Parang ano ba? Diba? Parang feeling ko grade 2 nga may isip na iurong din tong poste. yun Oo, din, tama. Aksidente rin Correct. yan. Tama 'di ba partner? Winaiden Oo. yung road. Correct. E naiwan yung poste. Naiwan yung poste. Di ganun din. 'Di ba? Hindi ka man ay nako, nakakalurke. Ang dami. Nasa gitna talaga yung poste. Baka yung makuha ka dyan, Kuya Martin, na ano. Nanggugulat. Alam mo yun? Ay. Pag talagang, kunyari, hindi mo kabisado yung kalye, o Oo. first time mong dumaan sa Correct. kalye na Huwag kang- yun. Yan yung magandang advice din yan. Huwag ka rin maging mabilis. Tama. 'Di ba? Kasi hindi mo nga alam baka mamaya meron Yan, oh. Ito yung mga example. Road widening, winaiden yung road malamang. So yung poste natira sa gitna mga kabisyo. Nakakalurke. So yung akala mo dire-diretso ka. Pag dumiretso Diba? ka, May mababangga poste. ka. Pambihira. Nasa gitna yung poste. Nakakalurke. Ito, yan, tila mo literal talaga. Oh, 'di ba? Nakakatawa. Wala man Pero lang in fairness, na winaiden ng road. Nagka-project. Super, in fairness. Wala man lang anong tawag doon? Signage. Oo. Poste ahead. Hindi po naiurong. Nag-widening po kami pero yung poste po hindi po naiurong. Walang pagbanggit na gano'n, nakakalurke. Heist. Tama yun. Ingat. Magandang tip yun. Kung hindi ka sure dun sa kalsada, hindi mo yan dinadaanan everyday. It's your first time dyan sa road na yan, siguraduhin mo na hindi ka magmabilis. Correct. Kasi diba, may mga taong kabisado na nilang kasada eh. Alam na nila kung pang ilang intersection na may lubak sa Tama. ganitong Uy, oo, ganun. correct. Oo. May ganong drivers. Oo, ganun. Diba, pag everyday natin dinadaanan, alam natin na may lubak dito sa particular na daan na ito. Kasi alam natin kung bakit. Dahil Correct.
matagal bago ano yung lubak na yan eh, 'di ba? So memorize mo yan. So kung hindi Matagal mo talaga, Oo, wala na. matagal. Oo. So pero kung hindi mo memorize, magmabagal ka lang. Oh, Kasi isa- posible yan, yung sinasabi ni Chuper, yung biglang nag-road widening tapos naiwan yung pose sa gitna. Nangyari po talaga yun sa Philippines. Dami ko nakikitang ganyan. Oo. Okay, nag-road widening. Siyempre, yung bridge may iwan yan. May ganyan. Yung kadalasan kasi yung mga tulay natin, ako nadadaanan ko ito pag umuwi ako ng Laguna at dumadaan ako ng Quezon. So, usually ang mga tulay natin, 2 lanes lang. Okay. Di ba? Dalawang linya lang. Pag nag-road widening ka, usually aabot yan ng mga magiging 6 na lanes o kaya 4, tig-dalawa bawat side. So may iwan ngayon yung gitna ng yung tulay na 2 lanes lang. So pag dumire-diretso ka sa gilid, bagsak mo bangin. Oh, 'Di ba? diba? Gilid ng tulay, hindi ka sasakto doon sa tulay. So ingat din po tayo, yung kadalasan walang karatula diyan, Oo. walang signage. Na kailangan yung mag-merge ng lane para magswak ka doon sa tulay. So ingat lamang po baka Ingat, 'di ba? ingat. Lalo na sa gabi, 'di Oo, ba? minsan wala ding ilaw. Walang ilaw. Basta mag-ingat po tayo mga kabisyo, may minamahal ka, may nagmamahal sa'yo, may pamilyang naghihintay sa'yo, Tama. di ba? At maging responsable po tayong mga tsuper. And always pray. Correct. Kailangan po Importante natin yun. yan. Kaya naman, in fairness sa ating mga Pilipinos, lagi may mga rosary tayo. Kaya nga nung nagkaroon ng yung pagbabawal sa kahit ano sa dashboard natin, tapos including the rosary, ang daming nag-aklas, di ba? Oo. Ang daming nagagalit kasi parte talaga ng buhay ng isang, alam mo na ang tsuper ay Pilipino kapag ka may rosary siya o kaya novena na nakasabit sa manibela, Tama. ang tawag doon sa manibela ng motor. Oo, ng ganon. O Oh, kaya diba? dun sa sa rear view mirror. Kasi ganon. nag-aantanda tayo ng cruise bago tayo bumiyahe, Tama. di ba? Para bigyan tayo ng guidance habang nasa kalye. Tama. So ingat-ingat po ngayong araw na ito. Ayaw po natin na magkaroon kayo ng kahit anong klase ng aberya. Syempre today is May 1. 5 years ago, partner, literally, nag-labor Yes. ako. Yan. Grabe, ano, ang bilis. Nag-labor ako nung Labor Day. Kagabi nga naghahanap-hanap ako ng mga pictures na ipopost ko para sa 5th birthday ni Princess. Oo. Parang sabi ko, Diyos ko Lord, parang kailan lang talaga. Oh, Tapos that ngayon was 5 years that old was na. also the time nung na-aksidente ka na hindi mo alam na buntis Oo, ka. correct. Di ba? Yun Ang yung bilis. major accident ko na hindi ko alam na buntis pala ako. Di ba? Tapos 5 years Ang bilis, later, no? napakakulit, napaka-cute na bata. Nag-iimo-imo nga ako kagabi, nakakaloka. Kaya ako na late, hindi na ako pag-lipstick ngayon eh. Napuyat ako kaimo ko. Kasi na-realize ko parang sobrang thankful ko sa pagdating ni Princess sa buhay ko. Dahil siya yung nagturo sa akin na maging nanay. At siya din yung dahilan kung magiging mas mabuti po akong nanay sa susunod naming anak. Eh, panis ka ay pala sa dahil anak mo eh. Siya Kunya, nagtuturo siya sa'yo nagturo eh. sa akin eh. Siya nagturo sa akin paano magkabit ng diaper. Oo, Siya diba? nagturo sa akin na kung ano alamin ang lahat ng mga klase ng mga gamot na kinakailangan. Siya nagturo sa akin ng mahabang pasensya. Kaya kayo mga nanay, magpasalamat po kayo sa anak nyo. Oo, dahil tinuturuan nila tayo. Because truly, when a child is born, a mother is also born. So, Correct. Ang dami mong natutunan sa ang dami kanya. kong natutunan from my firstborn. Siya Yes. talaga yun. Siya din na nagturo sa akin na hindi ko dapat bilhin ang lahat ng bagay kasi hindi naman yan kailangan ng anak mo. Oo. Diba? Bago natuto yung maglakad ng anak ko, Barter, dumaan yan sa bouncer. After ng bouncer, may jumper. Okay. Bago nag-jumper, saka nag-walker. Na hindi ko alam, pwede naman palang turuan yung anak mo, lampin-lampin lang. So yung susunod kong anak, pag nanganak na ako sa Oo. November, partner, lampin na diretsyo. Wala nang walker, wala nang bouncer, wala nang jumper. Diretso na ako dun sa lampin. Oh, lahat naman tayo nga, di ba lumaki tayo mo lang ganun-ganun Oo, eh. correct. Yun eh. Pero kasi pag firstborn, Oo. lalo pag ang tagal mong hinintay, and lalo if kahit pa paano you have the means, ang dami kasing binibenta ngayon eh. May mga produkto na minsan, produkto sila para, in fairness sa mundo ngayon, mas madali na magpalaki ng anak. Dahil lang, feeling ko, madaming products to help you eh. Correct. Katulad na lang yung mga sinasabit sa katawan para isuksok doon yung bata. Napakadali no kasi ang dami mong pwedeng gawin habang nakasuksok Oo, yung bata. oo. Nung araw wala namang ganon. Oo. Meron naman Nakalagay na pero sa bewang mo yung anak mo Oo, di ba? Kaya nga lahat ng bata daw sakang kasi nandito sa bewang ng bewang. nanay eh. Nasa kanang bewang ng nanay, di ba? Tama. Pero pagka sorry to say talagang yung mga second talaga and third kung bakit hand-me-downs na lang sila Tama, yung mga second hand na lang second po. hand na bagay kasi yung nanay at tatay mas wais na din Natuto kasi na sila na hindi gumastos. natuto na sila dun sa una na yun nga kaya nga naniniwala ako talaga na ang unang anak siya ang nagtuturo sa mga magulang eh Correct. kasi yan din yung nagturo sa akin partner na wag bilhin yung iba't ibang level ng stroller kasi eventually Ako, lalakihan niya din yan. Tinanong ko nga sa mga nanay at saka sa lola ko dati, nag-walker ba ako nung maliit ako? Hindi pang mayaman lang yun. Oo. Tinulak lang po kayo. Sabi ng lolo mo, tinulak lang kita, natuto ka naman.
Di ba ang mahalaga ng Meron. stroller, ng walker? Dati Pero although okay yung mga naman ano, yun. oo, Ano lang, bitter lang tayo ng mga bata tayo. Kasi wala tayong ganun. Wala tayong ganun. Kasi di ba, siguro partner, kung wala kang ganun ng bata ka, gusto mo pag nagkaanak ka, meron din siyang ganun. Correct, correct. Si Princess partner, ang dami niyang ganun, partner. Promise, ang stroller namin 4. Iba't Okay. iba. May malaki, may maliit, may manipis, may mataba, may mahaba, may bubong, may wala, ganun. Parang may mawawalan lang kapag coding. Oo, ganun. ganun. Partner, wala kaming coding. Ganun siya una eh. 'Di ba? Itong pangalawa, nakakatawa yung asawa ko. Sabi niya, nasa may lumang stroller dyan. Sabi ko, grabe ka naman sa kanya. Pero kasi mas wais ka na eh. 'Di ba? Correct. Natuto ka ng na hindi gagastos sa Oo, susunod. na alam mo na kung alin yung talagang kailangan at alin yung hindi. 'Di ba? Kaya salamat po kayo sa mga anak ninyo kasi sila po talaga nagtuturo kung ng mga bagay-bagay sa inyo. Oo, lalo pag first timer. So I'd like to greet my beautiful daughter na manang-mana sa Yes. katalinuhan ko. At sa kakikayan mo. Oo, 'di ba? At sa kaartehan ko, 'yan. Pero hindi ko kamukha ng tatay niya. Batiin ko lang ng happy 5th birthday ang aking firstborn. Na nagturo sa akin ng maraming bagay na si Princess Nicole Yala. Yan. Happy birthday, Princess! Happy birthday, Princess! Saan ang palamon mo mamaya? Naku, huwag nating i-announce baka magpuntahan lahat. Ay, nako. So, i-follow nyo naman siya sa kanyang Instagram account at Princess Nicole Yala _official. Ang taray nung may official. Oo. Nakakainis, feeling artista. I-follow nyo. May mga update siya doon. Princess Nicole Yala _official. Yan. Yan. Follow niyo ang aking anak. And happy birthday, anak. Loves you. Yan. Enjoy your special day, Princess. Sana marami kang magusog later. Tama. At huwag kang mag-tantrum sa iyong pa-party Cameron. Actually, may angulo na kamukha mo rin naman siya. Talaga ba? Oo. Feeling ko din naman ni meron. Kasi dapat naman, di ba? Hindi, feeling ko may mga tingin siyang parang ako eh. Parang basta may angulo na ikaw. Pag maldita ako na yun. Ganun ba? Halo. Oo, halo. Oo, Di ba? halo. Pero mas malakas talaga yung blood ng Nung asawa mo. ko. Ayun na naman. Tapos yung pangalawang anak, hindi ko na naman kamukha. Happy birthday, anak. I love you. Happy birthday, Princess! Correct. At sa lahat din na nagsiselebrate ng birthday today, enjoy your special day. O siya mga kabisyo, mamay teledalas web magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Always yung number 1. Walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. Ay, Tuesday pa lang ba? Akala ko Friday na. Bakit? Feeling Minamadali yung araw. Okay ka lang ba, partner? Tigilan mo Nawawala. na nga yung pag-aaral mo. Nawawala. matindi pangangailangan. At saka matindi na ang laban. Tangin nyo. Nagbabasa yan mo 8 hours a day. Grabe, pang matalino. Oo, alak yun, inuman yun. Ganon. Kaya ka pala nagmamadali. May schedule ng walwal sa Friday. Alam niyo po mga kabisyo kung ang mga schedule ninyo, ang schedule ng walwal, schedule ng maalis ng tropa, schedule ng family trip, napakaswerte po ninyo kumpara dun sa mga taong ang problema nila ngayon ay sa pamilya nila maraming may sakit. Alam mo kahapon tangin yun yung sinabi ko, kinikwento ko na sobrang daming tao sa ER. As in, ang dami. Kahapon nga, ganun, doon sa
si Nicky Boy, yung isa kong kasama sa bahay, pumunta sa Las Piñas. Okay. Ang dami, sabi ko, may ano ba dyan? May enrollment ba Oo, dyan? correct. Anong meron? Oo, mga magpapacheck up, ang daming tao sa hospital. Sobrang dami. Iba yung strain ng mga sakit ngayon. At nakaka-lure kay dito. Parang gusto mong, syempre, kinakabahan ka. Gusto mong ipa-confine yung anak mo. Wala namang, walang space. Walang available. In fact, meron din ako hospital na nakita na yung hallway mismo, nakita mo nakadextrose yung mga tao. Kasi wala eh. Kailangan na Sobrang siguro sila. crowded na. Oo, sobrang crowded. Kailangan silang swerohan. Sige Ganun. mo, hallway yun, mga Oo, kaibigan, Kaya ang swerte mo ngayon, kung halimbawa, ang mga issue mo lang is saan kayo pupunta, saan kayo gigimik, sino magdadala ng beer, Anong alak iinumin Oo, nyo? correct, 'di ba? Anong oras kayo magsisimula? Kasi may mga at ito pa yung napansin ko meron akong hindi naman ako doktor, obviously, 'di ba? Pero na-realize ko, halimbawa sa klase ng anak ko, madami sa kanila may UTI. Pati madaming mga bata ngayon may UTI. Normally kasi yung UTI, ano yan eh, usually sa babae, mas madali kaming tamaan ng UTI eh. Umasa tapos iniwan. UTI. Totoo naman. kami talaga yun, umasa tapos iniwan. Na UTI kami. Hindi, yung mga bata, basta normally, hanggang pagtanda, yung mga babae, lagi kami na UTI. Tapos na-realize ko, dun sa mga kwento ng mga mommy friends ko, na maski yung mga anak nila, mga lalaki, tapos yung mga klase nila, ang dami din nagkaka-UTI. Ang analysis Ano ko kasi dyan, yan? Yung office mo, tanggalan mo ng chichirya. hindi, ang analysis ko dyan, partner, yes, I think it's exposure eh. Exposure to a lot. Kasi dati, ewan ko, eto na naman tayo sa pagkumpara ng mga buhay natin sa buhay ngayon ha. Dati kasi, ang iniinom lang talaga natin tubig. O kaya- ang nakakainom lang ng high C apple, yung mga mayayaman. Di ba? Ibig sabihin, vice president yung daddy niyan, kaya ang inumin niyan pagdating sa school, high C apple. Di ba? Yan, ang mga sa malamig lang natin, yung sa tabi-tabi, yung Correct. hinalo-halo na may sabon At na saka mas- lumulutang-lutang. Yung may coloring. Correct. Mas maraming tubig kesa kesa yung lasa. Totoo Kung yan. talagang alam mong masago lang to. Diba? Masabing gulaman, 'di ba? So Correct. so yung dati mas maano tayo sa tubig. Ngayon kasi grabe na yung exposure ng mga bata sa flavored na drinks. Yung milk tea na nga lang eh. Grabe. Ba't ang daming may mga diabetes? Dahil din yan sa milk tea. Akala mo parang ang saya-saya mag-milk tea araw-araw. Huy, hindi pwedeng araw-arawin yan ha. Nako, yung Yan, sugar level mo. Oo, sugar Nakakatakot. level mo pa 100%. Hindi ka man lang magkunwari na 50% lang, 25%. Kasi may choices naman. Kasi talagang matamis. Totoo. And for kids, talagang masarap yun. So, yung exposure sa mga flavored na drinks, colored na drinks, sugary na drinks, sa palagay ko yun yung isa sa mga dahilan kung Tama. bakit exposed na wala masyadong tutubig. Ang corny na ng tubig eh. Hindi totoo yun ha. Kung na-expose ka sa milk tea, bakit ka pa inom ng tubig? Doon ka na nasanay eh. Oo, diba? Sa mga yun. processed foods, sige, Yes. sino yung mga madalas na nagluluto pa sa bahay dito? Ako. Diba? Hindi, pero Diba? totoo. Ano talagang yung walang masyadong Lifestyle na Oo, talaga. walang masyadong mga flavorings o walang masyadong kung ano-ano man. Bibihira na. Talaga ngayon, mas nag-rely tayo kasi instant nga ang gusto natin madalas. Doon tayo sa mas mabilis sa paghain. Madalas tayo sa fast food. Yeah. So, hindi natin alam mga processed foods ito. Anything that is in excess, kapag ka lagi-lagi, hindi naman masama Kasi ako, I love fast food. Oo. Actually, kahit araw-arawin ka, okay lang. Ako nga, instant pancit canton everyday, okay lang. Pero, syempre, anything na in excess o sobra, Pag sobra diba? talaga. Pag sobra, hindi na nagiging maganda. Kaya ngayon, ayan, ang resulta, mga may sakit. Ang daming may sakit. Pansinin mo, kapag Ang hirap pa naman magka-UTI. Oo, hindi. Tsaka ang UTI, kabisyo, talagang ang lagnat niyan mataas, tas may kasamang chills. So talagang kakabahan ka talaga. Ay, kalurkay talaga. Season din, ang daming may ubo, ang daming may pneumonia, yung dengue, kakaiba na yung strain ng dengue, Isa nakakatakot ngayon, di ba, polio-free na tayo for the past 20 years. Oo, tas ngayon may mga meron na cases naman. bumabalik na dahil sa natakot doon sa bakuna. Ay, Doon nako. nag-umpisa daw according sa Grabe na. DOH. Nagsusulputan ng iba't ibang sakit. Kanina pagpasok ko dito, ang usapan ni Kadjot Pinong at saka ni Totoy Bato tungkol sa sakit din eh. Tingnan mo yan. Mga edad Hindi ba daw? Mga may edad. Well, kasi yung Yun mga din yun, yun din yung mga may naki- edad na yan. Kayo, ninenervous ako sa mga topics nyo, tanghen nyo ng friends mo. Ang mga usapan nyo na ba ay Maintenance. ang mga quarantine maintenance yan. Yung mga sisintahin, yung mga kumusta ganyang na si edad. ano? Oo, Nasa buhay ba pa siya? Kailan ka papanaw?
Meron ka na bang anong gusto mo? Cremation o ano? Yan na yung mga usapan. Now, basta dito din very important yung prevention is better than cure. Tama. So, 'di ba minsan, 'di ba parang lagi lang tayong hindi tayo Mahilig tayo careful. magtiis. Oo, hindi tayo careful. Grabe tayo magpuyat, hindi tayo umiinom ng tubig, hindi tayo kumakain ng masustansya, 'di ba? Pag nagkasakit, diyan tayo nagkukumahog ngayon na bawiin. Oo. Kung maayos yung wala masyadong sakit. Ingatan po yung kalusugan natin minsan na malakas yung loob natin kasi akala natin kaya pa natin pero the moment na bakaramdam ka talaga ng pain, ewan ko na lang. Hindi, tsaka partner, yung mga lagnat ngayon iba na eh. Dati kasi pag sinabi mong lagnat, pwedeng arte, Oo, lagnat laki. Lagyan ka na lang ng tinatawag. basang tuwalya sa noo, kaya Correct, pa. pwede. Ngayon, hindi na, matataranta ka na talaga. Lagnat ngayon is either dengue o malaria. Oh, 'di ba? At ako meron ako nga personal na kakilala na namatay yung kamag-anak niya na dahil sa dengue dahil yung kumagat dun sa bata talagang extreme level ng lamok na tinira kagad yung cells ng bata. Alam mo yun, hindi nagkaroon ng maraming symptoms, talagang diretsong kinuha na. Yun yung kaya hindi rin natin masisisi yung mga magulang kung konting lagnat pa lang nasa ER na. Alam mo, eksena sa ER nakakaloka. Alam mo, kawawa din yung mga nurse, kawawa yung mga doktor kasi pinapagalitan sila. Kaya lang, and on the other hand, let's try to understand each other. Kung yung anak mo nagdideliryo na, nanginginig na, tapos nakita mo na yung doktor nagsusulat, parang feeling mo tuloy, bakit nagsusulat ka lang dyan? Ano ginagawa mo? Tapos nakita mo yung nurse nakaupo, parang gusto mong sabihan na, bakit nakuha mo bang nakaupo? Lahat kami natataranta. But on the other hand, kailangan din intindi ng pasyente. Siyempre, may mga sinusulat yan kasi pag hindi yan nagsulat, recorded lahat. pag hindi yan nagsulat, malilito sila. Baka mamaya kung ano yung maibigay sa'yo. Kung ano maiturok. Ano maiturok sa'yo. Yung ganyan. Tsaka kailangan na i-organize. Tsaka kukunti lang sila. Kumpara sa dami ng pasyente, tas iilan lang sila. Tapos Correct. yung dami ng pasyente na yun, lahat hyper. Siyempre, lahat tama. mainit ang ulo. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito, health. Hindi yung nakapila ka lang kasi may kailangan kang kuning certificate. Hindi ganun eh. Nakapila ka kasi hindi magubuti yung pakiramdam ng kasama mo. Di siyempre, heightened talaga yung galit mo nun eh. Gusto mo Taranta asikasuhin ka. agad. Oo. At syempre, yung mga doktor naman, ang mga nurses naman, hindi nila pwedeng ipakita na natataranta din sila. Kaya nga. Eh di kumbaga parang na to, Siyempre, nagrayot dapat na to. kalma lang sila. Di ba? So, nakakalurkate kasi para sa bakit kalma ka pa? Hindi mo pa nakikita ang taas na lagnat na kasama ko, kalmado ka pa. Ganun yung age. Pero on the other hand, hindi pwedeng sila yung mismong taranta. Dahil pag nakita mo na yung mismong doktor ay nataranta, ikaw mismo mawawalan ka ng kumpiyansa di ba? Tama. Ang hindi nyo alam, deep inside, Hirap na hirap na yung mga yan. hirap na din sila mag-manage ng kanilang emotion. Siyempre, nalulungkot sila doon sa mga pasyenteng maluba ang sakit. Natataranta din sila doon sa mga ikakaiba yung eksena ng dinala sa ospital. Correct. Di ba yung mga naghihingalo na, siyempre, ayaw lang nilang ipakita yun, pero sa totoo lang, Masakit din sa puso nila yun, natataranta na rin sila. Saka may mga pinagdadaanan din yan. Halimbawa, Personal problems. nag-away sila ng Jowa niya. tapos andyan siya. Di ba iniisip niya bakit hanggang ngayon hindi nagte-text yung misis niya. O di ba yung anak niya din siguro may sakit. Yung alam mo iniisip niya na doktor ako pero nandito ako ngayon na dapat kasama ako ng anak ko. Di ba tao din sila. Tapos makita mo chill lang. Wala Hindi lang. kasi natin alam yun Oo, sa loob ng ER talagang ang daming eksena. Let us try our very best to understand each other kasi hindi rin naman makakatulong yung pare-parehas na mainit ang ulo. Hindi may away lagi sa ER. Kaya nga, dinadagdagan yung pasyente kasi may bagong sinuntok na nurse. O kaya kasama ng pasyente, nasuntok. O, di ba? Ay, nako, we hate talaga yung mga eksena dyan sa mga emergency room, sa mga ospital. Nakaka-pressure. Ako nga, di ba, pag Nakaka-stress. dumadalaw ka, kunyari, ikaw may hinatid kang kamag-anak o kasama sa bahay sa ER. Di ba, ikaw lang yung naghatid, pero ikaw yung natataranta sa lahat ng nangyayari sa loob ng ER. Buti pa nga, hindi mo pa maabutan, dala-dala yung bituka. Nasa iya, nakakita Meron ka yung naman. hindi pa. Ayoko Hindi, naman makakita. may mga ganun Oo, eh. totoo yan. Minsan naputol yung kamay, halos maputol na hinahawakan na lang. Kaya nga tingnan mo pa, may tawag sila diyan, may term sila na may mga
parang process ng prioritization. Syempre kung halimbawa, dun sa may lagnat versus yung nakalabas yung bituka, syempre yung all hands on deck, dun sa nakalabas na yung bituka. Yung may lagnat, pwedeng bigyan ng paracetamol, mag-take effect yan muna, hintayin natin yung ganun, kumpara dun sa ano. So wag mo pagalitan yung doktor kung inunay nakalabas yung bituka. Kaya Kesa pala dun minsan sa- nagpa-check ako ng lalamunan. Oo, nagalit sila sa'yo. Hindi pina-flashlight ng lalamunan ko. Iniwan yung flashlight sa bibig ko. May nakalabas Kasi may nakalabas yung bituka. Partner! Inintindi ko naman. Hindi naman ako nagalit eh. Yun yung sasabihin ko Oo. sa'yo, dapat hindi ka nagalit. Kahit naiwan yung flashlight sa bibig mo. Intindihin mo, may pasyenteng nakalabas ang Oo. bituka. Oo. Sabi ko mga 45 minutes na hindi pa rin ako nagagalit. Alam mo, partner, sa'yo kung galit, pwede mo naman tanggalin. Gusto rin ako sa doktor. Alam nila ginagawa nila. Sa bagay, ang tawag dyan, full trust. Yan. Ay, nako, I hope your kids are safe, yung family members are safe, they're feeling okay, walang problema, yan. Totoo yan. At ingat tayo mismo, ingatan din natin ang ating kalusugan. Tama. Di ba? Sa lifestyle natin, sa kinakain natin, sa ginagalawan natin, sa activities natin. Sa stress. Sa stress Yan, natin. Diba? Kasi kapag ka ang stress pumasok na sa sistema, ibababa ng immune system. Umpisa Correct. na ng iba't ibang uri ng sakit na pwedeng pumasok sa'yo. Nako. Yan. Good morning sa mga kaibigan natin sa DepEd Marikina, kay Princess Sarah, Ate Jonna at ang mga bisor. Hi kay Yang. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Hi Tanghenyo. Mainit ang ulo ko, walang pwedeng kumausap sa akin. Ay. Eh di wag ka namin kausapin. Madali naman kami kausap Masunurin kami. Hay nako, gusto ko lang pong i-share yung init ng ulo ko dahil nag-away kami ng aking in-law. Nag-away kami ng mother-in-law ko kasi nagtatalo kami tungkol sa bakasyon. Ito yung sinasabi ko na swerte ninyo kasi yan yung pinagtatalunan ninyo. May mga ibang pinagtatalunan nila saan yung pagkukuha ng pera. Anyways, Totoo. balikan muna natin. Bago tayo gumawa ng Ng ibang Tapusin ko eksena. muna. Yan na. Nagtatalo kami tungkol sa bakasyon. Sabi ko kasi, isasama ko yung 6-month-old kong baby at yung 5-year-old kong daughter sa bakasyon sa ibang bansa. Sabi naman ng mother-in-law ko, masyado pa silang bata at hindi naman nila matatandaan ang lahat ng yan at mahihirapan lang daw kami at wag na kaming tumuloy. Gusto kong tumuloy. Yung pagkasulat na yung, gusto kong tumuloy, all caps. Ang font 138. Yan. Nakakainis. Ang nakakainis pa dito, parang walang opinion yung mister ko. Tapos ang daming exclamation point. Galit na galit. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lunurin ko na ba yung in-law ko? Uy, grabe ka naman sa lunurin. Lunurin mo sa pagmamahal. Yeah, 'di ba, para magkasundo kayo, 'di ba? Hay, anyhow, ito babalik kami sa iyo. Ito yung mga problema na kahit papaano kung titingnan natin ay maswerte yung problema mo kumpara sa iba na agaw buhay yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang anak do. So kahit papaano yung sa'yo magaan-gaan. magaan-gaan. Pero of course, hindi naman talaga kahit kailan magaan ang problema tungkol sa mga In-laws. 'Di ba? O sa mga nangingialam, Oo, gano'n. lalo na, alam mo yung nangingialam nga, naiirita ka sa nangingialam. What more, yung ang nangingialam ay yung In-laws in-law. mo na inaasahan mo sanang siya ang unang susuporta o iintindi sa mga desisyon At hindi mo. lang, importante kasi sila sa buhay mo eh. Kaya parang hindi mo naman pwedeng isawalang bahala yung kanilang opinion. Pero ako, ang opinion ko dyan it's okay to travel with kids. Hindi nga lang, of course talagang hindi nila yan matatandaan. Wala pa akong kakilala na nung 6 months siya, dinala siya ng nanay niya sa Amerika. Natandaan niya lahat. Kasi kami nga, na adults, yung pinag-usapan namin kahapon, limot na namin. What more, yung 6 months old ka at hindi pa develop ang brain mo, 'di ba? So, it's of course they will not remember. Tama naman yung in-law mo sa punto niyang yon. Hindi niya matatandaan. Mahihirapan kayo sa pagta-travel kapag ka may mga bata. Tama din naman siya doon. Correct. Kaya lang, oo, may punto siya doon. Kaya lang, hindi ka rin naman mag-e-enjoy mag-travel kung saan
isip utak mo. mo, Oo. yung anak ko kaya uminom na ng gatas. Oo. Ano kayang ginagawa nung 5 years old? Sino kaya kausap? At saka laging diba? nasa isip mo, sana kasama ko Sana sila. kasama Sana ko nandito sila. sila, nagpapapicture kami, Correct. kumpleto, buong pamilya. Parang Tama. nakakonsensya Oo, pag gano'n. no? Correct. So might as well, di ba, wag na lang tumuloy lahat. Kaya lang, di ba, gusto kong tumuloy. Oo. Galit na galit ka. Yun. So, ako para sa akin, pwede mo namang sabihin sa mister mo na magka-opinion siya. Yun muna. Hoy! Magsalita ka naman. Huwag ka manahimik dyan. Oo. Huwag Malaki ka- ang role mo dito. Kaya Nanay mo nga. yan, huy. Hindi ko nanay to, nanay mo yan. Tsaka pwede mo naman doon sa sa biyedan mo na oo, marahil hindi maalala ng mga bata, Oo. pero paglaki nila, Correct. pwede mong ipakita na may memories kayo na gano'n. pictures. Hindi, tsaka alam mo, when you travel kasi, na-challenge ka eh. Actually, when you travel, especially when you travel with kids, hindi talaga siya madali. Una sa lahat, ang dami mong dala. Promise. As in, Oo. compared to kung single ka o kaya kayong dalawa mag-asawa ha, kapag ka may anak kayo, stroller, pampaligaya, lahat ng mga klaseng pampaligaya. Kasi pag umiyak yan, hindi tumalab yung unang rattle. Bibigyan mo Oo. siya ng susunod na rattle. Pag hindi pa yung bibigyan mo siya ng stuffed toy. So, ang dami mong props. So, Tapos yung costume mo pa, mascot. Oh. Ikaw na pang huli. yun yung last. Yung mascot, ang laki nun, di ba? So, sa dalahin pa lang, mabigat na. It's very, very challenging. Pero, Namamasyal ka maskot. Oo, hindi, pero Naka-outfit. Huwag lang umiyak yung anak. Totoo yun. Okay, dala yung buong drum set. Lagi nagtatambol pag umiiyak. hindi kasi kung yun lang Oo, magpapatahimik di- eh. Di ba? Ganun kahirap, in other Ganun words. siya kahirap sorry kasi nakapagsuot na ako ng mascot eh. Kaya relate ako yung ang dami-dami naming dala. Kasi pag hindi tumalab ito, Oo. ito yung susunod. Pag yung dalawa na sila, hindi pa rin tumatalab, isusuot ko na yung parang mascot. Minsan pa naman ang hirap ma-figure out ang gusto ng bata. Correct. Diba may magandang laruan kang binibigay, pero ang gusto yung... Yung box, Oo. yung charger, May kakila- yung wire. Oo. May kakilala kong bata, tuwang-tuwa siya sa nababasag na baso. So, Ang gas. Ang gasto sa bahay na-imagine nyo nila. ba? Na-imagine nyo ba yung gusto ng bata? Binigli mo na magandang laruan. Di ba yung mamahaling laruan? Mga 3,000 and above. Oo, yan. ayaw niyang gamitin kasi hindi siya Oo. natutuwa. Ginagawa naman na ng paraan kung paano magiging playful ito para sa kanya o magandang performance para sa kanya. Pero hindi. yung nalaglag na baso na basag, tawang-tawa siya. I can just imagine ang bulk na expenses sa household na yan, baso. Kailangan makakuha sila ng supplier sa Divisoria na mura. May siya paglaki to sa taksyapo eh. Baka pinaglihi nga sa taksyapo. Mahilig mambasag. So, paano kung gano'n na eksena? Diba? So, sa ganun madaling- ka-weird yung bata. You cannot say bata eh. Oo. Hindi mo naman So talagang dun sa part na na mahihirapan ka, totoo 'yun. Pero kung gusto mo talagang tumuloy, very tiring ang mga family trip, but they're very challenging also. But they're also very memorable. Dito din kasi dito ka matetest ng bonggang-bongga eh. Yung Totoo. pasensya mo, yung kakayanan mo, yung powers mo, dito mo Correct. malalaman na may mga kaya ka palang gawin na hindi mo kaalam na kaya mo pala dati. 'Di ba? Na kaya mong masabay-sabay silang magawa. And that happens when you are traveling. So yun yung pwede mong sabihin na alam nyo po, mami, kinakaya naman po ng iba eh. So feeling ko naman po, kaya ko naman po. O baka naman, kaya din mainit ang ulo, isama mo kasi. Yan. Paraan kasi baka, yun. Baka way niya. Kaya nga sinasabing mahirap. Pwede sabihin, mami, para hindi ako mahirapan, Mama sumama ka. and an Oo. extra hand during travel is Napakalaking very bagay. helpful. Isipin mo, pwede kang maligo. Ang hirap kaya ng ako ilang beses na ako lumabas ng ng banyo ng may conditioner pa dito. Kasi walang ibang May pwede. sachet. Oh, nakadikit. Nakadikit pa. Nakadikit pa dito. Paglabas may sachet sa ulo. Nakakabit. At madaming nakaka-relate ng gano'n yung lumabas na may sabon pa, yung ang dulas-dulas pa ng katawan, kasi nga, walang ibang pwede magpatahimik sa bata kundi yung nanay. O Tama. edi kung may extra hand na taga-suot ng mascot, Yeah. taga-basag ng baso, o edi laking tulong. So siguro pwede Feeling ko mong- paraan yun ni Mami pwede para isama rin. niyo siya. Yun talaga ang Baka! paraan. Sinasabi niya na mahirap, kaya para hindi ka mahirapan, isama mo siya. So, yun muna yung technique na gawin mo. Yan. Diba? But traveling with kids
kids is okay. It's very challenging, but it is okay. At hindi ka pwedeng i-judge nino man kung gusto mong gawin yan. Kasi anak mo yan at gusto mo talaga silang maging parte ng memories mo. Tama. Ako din, I suggest, tuloy mo yan. Go. Ikaw naman magbabayad, hindi ka Oh. naman hihingi sa in-laws mo, di ba? Actually, baka mainit ang ulo kung sa kanila mo hiningi. Saka life is all about experience. Correct. Kaya invest on experience. Invest kasi in memories. Kung minsan yung mga material na bagay nawawala na paglulumaan, yung experience talaga yun ang Oo. It's very enriching. I think Totoo. yun yung challenging siya pero enriching as well. Kasi nga ma-challenge ka, may mga bagay kang hindi mo alam na kaya mong gawin na magagawa mo pala. And that happens when you travel. Tama. So good luck sa pagkumbinse sa iyong in-law. Isama mo na para wala ng stress. Okidoki. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.